Isang babae na sumali sa isang gang upang ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang ama at pagkatapos ay sumali sa puwersa ng pulisya. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na My Name mula sa taon ng 2021. Si Yoon Ji-woo ay isang mag-aaral sa ikasampung baitang ang kanyang buhay ay palaging nasa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis dahil sa kanyang ama na isang wanted na takas. At palagi itong nasa ilalim ng surveillance at hindi lamang siya iniiwasan ng mga kaklase niya pati na rin ang kanyang guro na inimungkahi na dapat na itong huminto sa pag-aaral at ganoong klaseng buhay ay ang nagpilit sa kanya sa hangganan. At dahil nabigo bumalik ito sa kanyang klase at isang bully ang lumapit sa kanya at naglagay ng isang bag ng harina sa kanyang lamesa. At sa pagbanggit sa pagkakasangkot ng kanyang ama sa droga kinuha nito ang bag ng harina at ibinato ito sa bully. Isang laban ang naganap sa pagitan ni Ji-woo at sa apat nitong kaklase at habang itinulak ito sa pader lumaban nito at mag-isa pinatumba nito ang tatlo. At nang maglabas ng lapis ang isa bilang banta madali lang itong pinigilan ni Ji-woo at nilinaw nito sa lahat na hindi siya pwedeng mabuli. Nanahimik ang silid-aralan habang nanginginig ang isang babae sa takot at hindi inakala na kayang lumaban ni Ji-woo. At sa pagpapatunay na kaya nito ang kanyang sarili kinuha ng dalaga ang kanyang bag at umalis habang dumating ang guro ngunit ibinigay ni Ji-woo ang kanyang name tag at tuluyang nag-drop bago pa siya paalisan sa paaralan. At sa kanyang pag-uwi na dismaya ito sa sumusunod na pulis sa kanya kaya binasag nito ang side mirror ng pulis at mabilis siyang hinabol ng pulis ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito at nakabalik sa kanilang tirahan. Nakita nito ang isang cake at bulaklak mula sa kanyang ama na si Dunhan ngunit sinipa niya ito. Ang dalaga ay naninirahan ng mag-isa ngunit hindi sila nag-uusap ng kanyang ama at hindi rin ito tumutugon sa mga tawag nito. At dahil ito sa iniiwasan ng lalaki na umiwas sa radar ng pulis hanggat maaari at dahil nabigo sa negatibong nakapaligid sa kanya ibinuhos nito ang galit sa lalaki at sinisisi nito ang kanyang ama sa lahat ng paghihirap sa kanyang buhay at sa gitna ng emosyon idineklara ng dalaga na patay na ito para sa kanya. At dahil nakaramdam ng pagkakasala binisita ni Donghan ang kanyang anak ngunit sa labas ng apartment isang misteryosong tao ang lumapit. At nang marinig ang ingay sinubukan ng dalaga na buksan ang pinto ngunit mahigpit na hinawakan ni Donghan ang handle upang protektahan ito sa estranghero habang binaril siya nito at nasaksihan ni Ji-woo ang kamatayan ng kanyang ama. At matapos na umalis ang estranghero binuksan ni Ji-woo ang pinto at natuklasan na ang kanyang ama ay wala ng buhay sa pinto. Sinubukan niya itong gisingin ngunit wala na itong buhay at sa libing ng kanyang ama ang mga kaibigan nito at ang boss na si Choi Moo-jin ay nagbigay galang sa lalaki at siya ang pinakamalaking gangster sa lungsod. At sa paghahanap ng hustisya sa kanyang ama pumunta ang dalaga sa istasyon ng pulis at nakakalungkot wala silang sapat na ebidensya at hindi magawang magpatuloy sa investigasyon. At dahil walang pagpipilian bumalik ang dalaga kay Moo-jin upang humiling ng tulong at nang sabihin nito ang plano niya para gumanti binigyan siya ng lalaki ng isang kutsilyo at hiniling na patayin siya nito. At dahil natakot nagdalawang isip si Ji-woo kaya sinampal siya ng lalaki at ipinaintindi sa dalaga na hindi nito kayang ipaghiganti ang kanyang ama nang hindi alam kung paano kumitil ng isang buhay. Gayunpaman nanatiling determinado ang dalaga na maghiganti at sa gabi isang katok ang umalingaw-ngaw sa kanyang pinto at dahil natakot na natili itong tahimik dahilan upang umalis ang lalaki. At pagkaalis sinundan nito ni Ji-woo ngunit mabilis itong umalis sakay ng sasakyan at dahil nais na gumanti ginamit ni Ji-woo ang isang malabong larawan ng CCTV upang makilala ang pumatay sa kanyang ama. Isang misteryosong tawag ang nagsabi na kilala nito ang lalaki gayunpaman sa kanilang paghaharap inihayag nila ang kanilang mga sarili bilang mga troublemaker at ninakawan nila ang dalaga at pinahirapan. At nang mawala nito ng malay kinidnap nila si Ji-woo at bago pa lumala ang mga bagay lumitaw si Moo-jin at iniligtas siya. At nang makita ang pagpupumilit ng dalaga nagpa siya itong dalhin siya sa isang boxing gym kung saan ang mga assassins ay nagsasanay. At sa halip na turuan siya trinato siya ng mga lalaki bilang isang kasambahay ang ilan ay sinubukan pang pagsamantalahan siya ngunit matapang na hinarap sila ng babae at tumanggi na umatras. Nagpatuloy si Ji-woo sa kanyang pagsasanay at naging estudyante ni Moo-jin at itinuro sa kanya ang pag-asinta sa mga vital point ng kalaban para sa tagumpay sa laban. At sa isang boxing competition na kinakasangkutan ng 20 naman lalaro ginamit ni Ji-woo ang mga tinuro ni Moo-jin at inasinta nito ang mga vital na parte tulad ng labi mata at ari upang talunin ang bawat kalaban. At sa pagsulong nito sa mga rounds nakaharap nito ang huling kalaban na si Gang Jae at ang pagharap nila ay naging brutal at nadaig ng lalaki ang laban. Sinakal nito ang dalaga gamit ang isang kadena at itinapon nito sa mga bakod. Ang laban nila ay nagpatuloy hanggang nagawa ni Ji-woo na hawakan ang braso ng lalaki gamit ang kanyang kasanayan. At sa isang sandali nagawa nitong umatake gamit ang kanyang sikus sa mukha ni Gang Jae dahilan upang mawalan nito ng malay at inihayag ni Moo-jin na si Ji-woo ang nagtagumpay sa matinding laban.
At nang magising si Gang Jae nagpa siya itong magiganti kay Jiwoo para sa kanyang kahihiyan at habang naliligo nilagyan ito ng droga ang kanyang inumin at nang nasa impluwensya ito ng droga. Pumasok ito sa kanyang silid kasama ang kanyang kaibigan upang gawin ang sexual na pananakit at sa una hindi maipagtanggol ni Jiwoo ang kanyang sarili gayunpaman nang mahulog ang abo ng kanyang ama kinuha nito ang basag na piraso at sinaksak ang isa sa lalaki. Pagkatapos ay tumakas ito sa silid at sinundan siya ni Gang Jae dala ang isang martilyo. Binali nito ang kanyang kamay ngunit bago pa nito gawin ang mas malala dumating ang ilang kalalakihan. At sa pag-atake kay Jiwoo nagpa siya si Mujin na putulin ang isa sa kanyang mga paa at sa huli hiniwan nito ang kanyang mukha bilang parusa. Pagkatapos ay nakipagpulong ito kasama si Jiwoo at sinabi na siya ngayon ay itinuturing ng patay sa mata ng mundo. At mula sa araw na iyon ang kanyang pangalan ay Oh Ye-jin at ibinigay sa kanya ni Woojin ang baril na naiwan ng lalaki sa pinagyarihan na nagawa nilang makita at sinabi nito na isang pulis ang pumatay sa kanyang ama ngunit higit pa dito ay wala ng iba pang impormasyon. At dahil dito mas sinanay nito ang kanyang mga kakayahan sa laban at hindi lamang ito sumali sa grupo ni Mujin at kumuha rin ng pwesto sa isang departamento ng pulisya at nangako ng hindi mapapantay ang katapatan sa organisasyon at napag-usapan na kung ipagkakalulo niya ang mga ito maaari siyang tapusin ng walang pag-aalinlangan. At lumipas ang taon si Jiwoo ay nanatiling nakatuon sa kanyang trabaho bilang isang pulis at isang araw nagsimula ito sa isang misyon upang arestuhin ang isang dealer ng droga na nagngangalang Park. At sa loob ng gusali nakita nito ang isinasagawang palitan samantala ang kanyang lookout ay sinabi sa kanya na ang misyon ay kasabay ng isang operasyon ng Narcotics Department na kinasasangkutan ng isa pang undercover na pulis. At sa kabila na alam nito na komplikado ang sitwasyon hindi umatras si Jiwoo at binasag nito ang salamin na bintana ng silid at handa nitong arestuhin ang lalaki. Isang gulo at laban ang naganap sa pagitan ni Jiwoo at ng mga gangster at salamat sa kanyang kasanayan matagumpay na inaresto ni Jiwoo ang drug dealer. Gayunpaman ang aksyon na ito ay ikinigalit ni Sergeant John Peldo na pumasok at hiniling kay Jiwoo na hayaan itong arestuhin ang lalaki. Tumanggi ang babae nung una ngunit nang makatanggap ito ng kumpirmasyon tungkol sa misyon ni Peldo hinayaan ito na sumama ang drug dealer sa lalaki. At habang naghahanda itong umalis hiniling ni Peldo sa kanya na huwag na silang magkikita pang muli at ito ay labis na nainis sa dalaga. Hinarap ni Jiwoo ang kahihinatnan ng kanyang ginawa at pinatawag siya sa opisina ng head ng narcotics na si Jiwoo. At ang katotohanan si Jiwoo ang kaparehong lalaki na bumisita kay Jiwoo matapos na mamatay ang kanyang ama. At habang binabasa nito ang file ng dalaga natuklasan nitong nag-apply ito sa Narcotics Bureau ng 2 beses ngunit ang kanyang aplikasyon ay tinanggihan. Gayunpaman nang makita nito ang kanyang determinasyon at napagtanto na siya ay nasa isang personal na quest na kilala nito ang kanyang potensyal at inaprubahan ang kanyang aplikasyon. Ang desisyon na ito ay hindi naging angkop kay Sergeant Peldo na halatang hindi nasisiyahan na makita siya. Nagpatuloy ang lalaki upang ipaalam kay Peldo na hindi lamang sasali si Jiwoo at ito rin ang kanyang magiging bagong partner. At nang maglaon kinuha ni Peldo ang isang kaso at nakita ang isang lead sa isa pang dealer na nagngangalang Mango at nagtungo ang dalawa sa gusali ni Mango na may utos mula kay Jiwoo na arestuhin ito. At nang pigilan ng isang guard mabilis na ginamit ni Jiwoo ang kanyang combat skill upang patambahin ito. At sa gitna ng pakikipaglaban sa mga guard nagsimulang mag-alala si Peldo at nagpa siya itong pumasok sa gusali at nagulat nang makita na mag-isang pinasuko ng babae ang mga lalaki. Nahuli nila si Mango ngunit nanatili itong tikom tungkol sa mga bagong gamot at sa kanyang supplier. Habang naghahanap si Peldo ng mga drugs nagtingin din si Jiwoo sa bar at natuklasan nito ang isang bote na naglalaman ng mga bagong droga. Si Mango ay dinala para sa interogasyon ngunit siya ay tumanggi na sabihin ang pangalan ng supplier at ayon sa kanya ang taong nagbibigay sa kanya ng droga ay nakakatakot at ito ang taong ayaw nilang makalaban. Ang eksena ay lumipat sa isang pub at pinapakita ang supplier ng bagong gamot na walang iba kundi si Gang Jae. At sa kabila ng kanyang pagkatanggal sa organisasyon si Gang Jae ay muling lumitaw sa masamang negosyo na ito. At sa gitna ng lahat si Jiwoo ay nagtingin sa database at tinignan ang kaso ng kanyang ama at sinasabi ng mga tala na sa panahon ng pagpatay kay Donghan si Jiwoo ay nasangkot sa ibang operasyon at muli nabigo itong malaman kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ama. Samantala nagpa siya si Mujin na bisitahin ang kanyang pagawaan ng droga. Ang Narcotics Department ay nakuha ang intel na ito at sa mission briefing ang telepono ng lahat ng miyembro ay inalis at sa pagpupulong nalaman ni Jiwoo na ang target sa kanilang operasyon ay si Mujin. Ang mga pulis ay sinusubaybayan siya sa mga hidden camera na nakalagay sa kanyang hotel gayunpaman kailangan harapin ni Jiwoo ang isang dilema dahil wala siyang paraan makipag-ugnayan kay Mujin.
Napilitan itong magpatuloy sa misyon at tahimik na pumasok ang mga pulis sa pabrika at narating ang pagawaan ng meth. Si Ji-woo ay walang kapangyarihan dahil alam niyang maitatala ng mga kamera ni Peldo ang lahat ng kilos nila. At nang bumaba si Peldo sa ibaba upang arestuhin si Mujin, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw na lumikha ng kaguluhan. At sa pagsamantala ng pagkakataon tumakas si Mujin at isang kemikal na apoy ang sumiklab sa pabrika na lalong nakatulong sa kanyang pagtakas. Nagmadali si Ji-woo sa ibaba upang tulungan si Mujin at tinutok nito ang kanyang baril kay Peldo mula sa likuran. Isang malaking pagsabog ang naganap at nagpahintulot kay Mujin at sa iba pa na tuluyang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon nila sa tubig. Si Ji-woo ay naguguluhan tungkol sa pinagmulan ng putok ng baril at sa panahon ng investigasyon nakita nila ang baril na ginamit sa pamamaril at ang baril ay may gasgas tulad ng baril na ginamit sa pagpatay kay Dunhan at lumalabas na ginamit ni Ji-woo ang baril upang gambalahin si Peldo at hayaan si Mujin na makatakas. At dahil hindi pa rin sigurado sinuri ni Ji-woo ang baril ng mga tauhan nito upang masigurado na wala sa kanila ang nagpaputok at dahil dito wala siyang nakuhang ebidensya sa mga ito. At dahil nagalit sa nangyari inutusan nito ang kanyang kanang kamay na si Tae-jo na hanapin ang salarin sa paglalabas ng kanilang impormasyon. Mabilis na tinawagan ni Ji-woo si Mujin upang matiyak na ligtas ito at sa panahon ng pag-uusap inamin nito siya ang nagpaputok ng baril at sinadyang iwan ang baril. Ang kanyang motibo ay ibunyag ang katotohanan kung sino ang nagmamay-ari ng baril na sa tingin niya ay si Kapitan Ji-woo. Sinabi rin ng babae ang pagkakaroon ng hidden camera sa hotel ni Mujin kung saan nalaman ng mga pulis ang kanilang plano sa pabrika. At kasunod ng utos ni Mujin ang lahat ng camera ay inalis at ang aksyon na ito ay umabot sa pagkabigo ng grupo sa kanilang investigasyon. At sa kabilang banda bumalik si Gang Jae sa gym ni Mujin at mayroon itong isang dahilan kung saan ipakita ang kanyang kapangyarihan. At humantong ito sa isang brutal na laban at habang tinatapos ni Gang Jae ang iba sa miyembro si Tae-jo ay ang kanyang naging target binali ni Gang Jae ang kanyang braso bilang paghihiganti. At ang mga pulis ay naalertuhan sa krimen at nagpilit kay Ji-woo na bisitahin ang gym. Ang lugar ng pinangyarihan ay nagpagulat sa kanya at dahil sa galit lumingon ito kay Peldo at nagtanong kung kasama si Mujin sa mga nasawi. At nakahinga lamang ito nang malaman nitong si Mujin ay wala sa gym sa panahon ng pag-atake. Samantala inaral ni Mujin ang mga CCTV sa gym at natuklasan ang papel ni Gang Jae sa pag-atake. At sa panahon ng libing sumilip si Ji-woo kay Mujin upang matiyak na ito ay hindi nasaktan at sa kanyang pag-alis hindi nito inaasahang makita sila Peldo ngunit ang kanyang helmet ay tinago ang kanyang pagkakakilanlan. Bumisita si Ji-woo kay Mujin at iginiit na hindi ito susuko hanggang hindi nakukulong ang lalaki at sa kabila ng babala na natiling kumpiyansa si Mujin na hindi siya mahuhuli ni Ji-woo. At habang inaaral ang mga ebidensya sa opisina nakatanggap si Peldo ng isang balita tungkol sa kuha ng CCTV at nagpapakita ang pagkakasangkot ni Gang Jae sa insidente sa gym. At nagulat si Ji-woo nang napagtanto nito na ang dating tao na sinusubukan siyang patayin ay nagbalik. Samantala natuklasan ng grupo ang relasyon ni Gang Jae kay Mujin at sa gym nito at pinagpalagay ni Peldo na magpapahinga si Mujin pagkatapos ng insidente. Ngunit kilala masyado ni Ji-woo si Mujin at tiyak na hindi ito titigil hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang paghihiganti at malinaw na si Ji-woo ay may malalim na pag-unawa sa kaisipan ni Mujin. Samantala inutusan ni Mujin si Tae-jo na subaybayan si Gang Jae at hindi nito matanggap na bumabagsak ang kanyang organisasyon dahil sa sitwasyon na ito. Gumawa si Ji-woo ng estratehikong plano at nagpasya silang ilabas si Mango upang pagmasdan ang reaksyon ni Mujin at kilos at ang ideya ay mahuli si Mujin kapag ito ay naghiganti. Inihayag ni Ji-woo ang kanyang alalahanin tungkol sa mga potensyal na casualty ngunit nanatiling determinado si Ji-woo. Mabilis na pinaalam ni Ji-woo kay Mujin ang tungkol sa plano ni Ji-woo at nag-udyok kay Mujin na gumawa din ng isang plano. At lumilitaw na plano nitong makipaglaro sa plano ni Ji-woo at balak nitong baliktarin ang mesa at wasakin ang plano ng pulis mula sa loob. Si Mango ay pinalaya at ang grupo ng isang mga undercover na pulis ay madiskarteng nagpunta sa kanyang pub para sa surveillance. Tinipon ni Ji-woo ang kanyang team sa mga susunod na hakbang at inihayag nito na siya ay nakatagpo ng isang tao sa loob ng organisasyon na handang makipagtulungan sa kanila at habang ipapakilala nito ang impormante nagpasya si Ji-woo na sundan siya. Gayunpaman hindi inaasahang lumitaw si Peldo at isiniwalat na isa itong bitag upang ilantad ang spy ni Mujin. Isang paghaharap ang naganap at nagawa ni Ji-woo na madaig si Peldo at nagawang makatakas. At sa pag-alis nito nakita nito si Tae-jo sa kanyang sasakyan at ngayon alam na ni Ji-woo at Peldo na may spy sa kanilang team. Kumbinsado si Ji-woo na maaaring si Ji-woo ang spy dahil ang problema nila ay tumaas simula nang sumali ito sa team.
Inutusan nito si Peldo na bantayan mabuti ang babae at habang sinusuri ni Gang Jae ang CCTV footage mula sa kasino ni Mango natuklasan nito ang bagong pagkakakilanlan ni Ji-woo. At sa utos ni Ji-woo sinundan ni Peldo si Ji-woo habang binibisita nito ang forensic upang kunin ang ulat sa baril. Habang nagpatuloy si Ji-woo sa kanyang investigasyon kay Gang Jae hinarap siya ni Peldo at tinanong niya ito kung bakit ito nag-iimbestiga ng mag-isa at nagawa ni Ji-woo na maibsan ang paghihinala nito at nagpasya silang sundan si Mango at umaasang dadalhin sila nito kay Gang Jae. Narating nila ang isang lumang pabrika ng sasakyan kung saan nakipagkita si Mango kay Gang Jae gayunpaman lumalabas na isa itong bitag at inaasahan ni Gang Jae ang pagdating ni Ji-woo sa pamamagitan ni Mango at inutusan nito ang kanyang tauhan at inatake ng mga ito si Peldo at Ji-woo. At sa kabila ng isang laban kalaunan ay nahuli sila at labis na masaya si Gang Jae na may sasagawa nito ang kanyang paghihiganti at plano nitong pahirapan si Ji-woo hanggat maaari sa ilalim ng kamay ni Mujin. Ang laban ay nagsimula habang inatake ng tauhan ni Gang Jae si Mujin gayunpaman ang husay nito sa labanan ay nagpahintulot sa kanya harapin at talunin ang mga ito. Nakipag-ugnayan si Gang Jae kay Mujin sa pamamagitan ng telepono at inihayag na si Ji-woo ay nasa kanya. Samantala ay kinulong ni Gang Jae si Ji-woo at Peldo sa isang van at inilagay sila sa ilalim ng isang crushing machine habang ang kanilang mga kamay ay nakatali at wala silang ibang mapupuntahan. At habang nagsimula ang van na mawasak dumating si Mujin sa tamang oras at binangga nito ang kanyang sasakyan sa machine upang pahintuin ito at nagawa ni Ji-woo na makatakas ngunit si Peldo ay nanatiling nakakulong sa loob na nakaposas pa rin. At habang papalapit ang mga pulis napilitang umalis si Mujin sa eksena at samantala nahihirapan si Ji-woo na palayain si Peldo at habang sinusubukan niya itong iligtas muling gumana ang makina at dahan-dahang sinira ang sasakyan. At sa isang desperadong pagtatangka nagawa ni Ji-woo na putulin ang wire ng makina at nagawang pahintuin ito. Nailigtas si Peldo ngunit nawala ng malay si Ji-woo dahil sa labis na pagkawala ng dugo at dahil nagulat sa pinsala si Ji-woo ang focus ni Peldo ay napunta sa paghabol kay Gang Jae sa halip na si Mujin. At sa gitna ng kaguluhan nagpasya si Mujin na gawin ang makakaya nito na ipadala si Ji-woo sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. At dahil nag-aalala sa kanyang kaligtasan naniniwala ito na ang pinakaligtas na opsyon ay umalis lalo na't si Gang Jae ay malaya. Nakipag-ugnayan si Mujin kay Ji-woo ngunit tumanggi ito sa panukala ng lalaki at kahit alam nito ang panganib sa kanyang buhay determinado si Ji-woo na manatili at ipagpatuloy ang hustisya sa pamamagitan ng paghuli nito sa pumatay sa kanyang ama. Ang sitwasyon ay tumaas nang pinatay ni Mujin ang isang pulis na alam ang tunay na pagkatao ni Ji-woo. Samantala nakipag-ugnayan si Ji-woo kay Gang Jae at nag-alok ng tulong upang mahuli si Mujin habang naktanggap si Mujin ng tawag mula sa kinaroroonan ni Gang Jae. At kasama ang kanyang tauhan pinuntahan niya ito at lingid sa kaalaman nila na naghihintay ang mga pulis at planong mahuli sila sa akto. Isang matinding laban ang sumiklab sa pagitan ng dalawang gang at nagresulta sa pagdaig ni Mujin kay Gang Jae. At sa kabila ng mga pagtatangka ni Gang Jae na tumakas pilit siyang hinahabol ni Mujin at sa kaparehong oras ang mga pulis ay matagumpay na inaresto ang mga natitirang miyembro ng gang habang dumating si Ji-woo sa eksena at nakita ang paghabol ni Mujin kay Gang Jae. Isang komprontasyon ang naganap sa pagitan ng dalawa at nagawa ni Mujin na sugatan si Gang Jae at nadaig ang laban. Gayunpaman nakita ni Gang Jae ang pagkakataon at umatake pabalik at mabilis nitong sinaksak si Mujin ng maraming beses at bago pa ibigay ni Gang Jae ang nakakamatay na atake lumitaw si Ji-woo at pinaputok nito ang kanyang baril at nagpahintulot kay Mujin na makatakas. At sa kabila ng ma-corner ito ni Ji-woo gamit ang isang baril na gawa pa rin ni Mujin na makatakas. Samantala nagbanta si Gang Jae na ilalantad nito ang kanyang pagkatao habang dumating si Peldo ngunit bago pa isiwalat ni Gang Jae ang katotohanan binaril siya ni Ji-woo at pinatahimik ito. Ang sitwasyon ay umikot ng husto nang ang buhay ni Mujin ay nalapit sa kamatayan dahil sa labis na pagkawala ng dugo nito. At dahil hindi makahingi ng tulong sa ospital pumunta ito sa isang kaibigan at isang retiradong doktor na nakatira sa isang templo. Samantala si Ji-woo ay nabigla nang makatanggap ito ng isang liham mula sa yumaong Gang Jae at sa loob nakita nito ang larawan kasama ang kanyang ama kasama si Ji-woo na nakasuot ng uniforme ng pulis. At nang makatanggap ng tawag mula kay Mujin binisita siya ni Ji-woo sa templo at nagtanong sa kanya tungkol sa larawan. At sa pag-uusap na ito isiniwalat ni Mujin ang isang revelasyon at si Dunhan ay isa talagang pulis na pinadala ni Ji-woo upang pumasok sa kanilang organisasyon. Gayunpaman ipinagkalulo ni Donghan si Ji-woo at sumama sa kanila na humantong sa pagpatay sa kanya ni Ji-woo. Umamin si Mujin na nagsinungaling ito kay Ji-woo upang palakasin ang kanyang sarili at umaasa ito na mas lalakas ang determinasyon niya sa paghihiganti nito sa pagkawala ng kanyang ama.
Samantala bumalik si Ji-woo na lasing kasama ni Peldo at habang nakaupo ito siya ay marahas na inatake at sinaksak ng maraming beses ng isang hindi kilalang lalaki. Dumating si Ji-woo sa lokasyon at naalarma nang makita nito ang dugo sa doorknob. At sa pagpasok nito sa loob si Ji-woo na nasa estado ng panik ay pinagkamalan si Ji-woo na umatake sa kanya at nagpaputok ng baril sa babae. At nang marinig ni Peldo ang baril nagmadali itong bumalik at sa halip na tulungan hinarap ni Ji-woo si Ji-woo at inilagay ang patalim sa kanyang leeg. Nang humiling ito ng sagot tungkol sa nangyari sa kanyang ama 5 taon ang nakakalipas at sa mga sandaling ito na pagtanto ni Ji-woo ang tunay na pagkatao ni Ji-woo na anak ng kanyang matalik na kaibigan. Inihayag nito na si Don-han ay isang undercover na pulis na sumama sa organisasyon ni Mujin at bago pa nito sabihin ng totoo ang pagdating ni Peldo ay nagpilit kay Ji-woo na ibigay kay Ji-woo ang katibayan ng katapatan ng kanyang ama sa pulis hanggang sa mamatay ito. At habang tumatakas si Ji-woo bago pa dumating si Peldo nakita nito ang kanyang bag at sa pagsusuri natuklasan ni Ji-woo ang mga liham na isinulat ni Don-han hanggang sa araw ng pagpanaw nito. Ang liham ay nagbunyag sa hindi matitinag na katapatan ni Don-han sa pulisya at lumalabas na binigyan ni Don-han si Mujin ng isang lighter na may nakatagong tracker at nalaman ni Mujin ang pagtataksil ni Don-han at dahil dito pinatay niya ito gamit ang kanyang sariling baril. At dahil sa nalaman nito si Ji-woo ay nagkaroon ng mental breakdown at bumaba ito sa kanyang sasakyan at inilabas ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pananakit nito sa kanyang sarili. At matapos na maibalik ang kanyang sarili tinanggal nito ang kanyang tattoo mula sa organisasyon at handa ng maghiganti. Ang sitwasyon ay lumala habang nananatili si Ji-woo sa ospital samantala nagtanggap si Mujin ng babala sa kanyang abogado na si Ji-woo ay nakita sa tirahan ni Ji-woo at nagpapahiwatig na baka nalaman nito ang totoo. At matapos na alagaan ang kanyang sugat kinuha nito ang abo ng kanyang ama at ang kutsilyo na binigay sa kanya ni Mujin. At sa paglabas nito tinambangan siya ng kalalakihan na pilit siyang dinala pabalik sa loob at nagtangka ang mga ito na lunurin siya sa bathtub gayunpaman marahas na lumaban ang dalaga pabalik. At sa kaparehong oras pumasok si Tae-ju sa lugar na may layuning tapusin siya at isiniwalat nito ang katotohanan tungkol sa pagpatay ni Mujin sa kanyang ama dahil sa pagtataksil. Isang laban ang naganap sa pagitan nila na minarkahan ng mga atake at pag-iwas at sa kabila nito nagawa ni Ji-woo na madaigang lalaki sa laban at tinapos nito ang kanyang buhay. At ang sitwasyon ay umikot ng kusang isinuko ni Mujin ang kanyang sarili sa mga pulis para patunayan na inosente siya sa pag-atake kay Ji-woo. At sa interogasyon hinarap ni Ji-woo si Mujin at iginiit na kailangan nitong harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Habang hawak ng mga pulis ang kutsilyo ni Mujin at mga fingerprint nito bilang ebidensya na nagtuturo sa kanya sa pag-atake kay Ji-woo. Naniniwala si Ji-woo na makukuha na nito ang hustisya gayunpaman maingat na inalis ng babae ang ebidensya mula sa silid at ipinaalam kay Mujin ang tungkol sa bagong sitwasyon. Samantala natuklasan ni Peldo ang CCTV na nagpapakita kay Ji-woo na malapit ito sa bahay ni Ji-woo. At naghinala ang lahat na siya ang pumatay sa pulis at sa kabila ng pagsisikap nila na pigilan ito nagawa ni Ji-woo na makatakas. At dahil nawala ang ebidensya laban kay Mujin nakita ng mga pulis na wala silang laban at naniniwala na si Ji-woo ay nasa panig pa rin ng organisasyon. Bumalik si Mujin sa gym at natuklasan ang walang buhay na katawan ni Tae-ju at napagtanto nito na minanipula ni Ji-woo ang ebidensya upang harapin siya at patayin. Samantala nalaman ni Peldo mula kay Ji-woo kung paano minanipula ni Mujin si Ji-woo sa loob ng organisasyon. At kalaunan ay nahuli ang dalaga at dinala ito sa ospital at sa kabila ng pagtangka nito na tumakas pinigilan siya ni Peldo at iginiit nito ang panganib sa paghabol nito kay Mujin ng mag-isa. At kahit alam nito ang panganib na natili pa rin ang dalaga na ilagay ang mga bagay sa kanyang sariling kamay. At dahil walang ibang pagpipilian itinali ni Peldo ang kanyang sarili kay Ji-woo nang bigla silang natambangan ng mga tauhan ni Mujin at sa kabila ng mahirap na sitwasyon nagawa nilang makatakas. At sa panahon ng magkasama inalagaan ni Peldo ang mga sugat ni Ji-woo at bumuo ng koneksyon na nagpaunawa kay Ji-woo na hindi siya mag-isa. At habang lumalalim ang gabi hinikayat ni Peldo si Ji-woo na isaalang-alang ang pag-aresto kay Mujin dahil naaayon nito sa kagustuhan ng kanyang ama. At sa sumunod na umaga si Mujin ay labis na nagagalit kay Ji-woo at pinatay nito si Peldo sa kanyang harapan. At dahil nawala ng pag-asa nakita ni Ji-woo ang baril ni Peldo at tumakas na mas lalong gutom sa paghihiganti. Dumating ito sa hotel ni Mujin at nagsimula ng isang brutal na laban sa mga tauhan nito at dala ang baril ni Peldo madaling tinapos ni Ji-woo ang ilan sa mga lalaki at nagtapos ang laban sa harapang engkwentro nito kay Mujin. At isang sandali sinabi ni Ji-woo na susuko ito ngunit mas pinili nito ang ibang landas para makapaghiganti.
Isang matinding laban ang naganap na humantong sa kritikal na kondisyon ni Ji-woo at sa isang sandali kinuha nito ang kutsilyo ni Mujin at sinaksak siya na nagpahinto sa lalaki. At habang kinuha nito ang isang baril upang wakasan ang lahat, lumalabas na walang bala ang armas at sa pagsasamantala sa pagkakataon naghatid si Ji-woo ng nakakamatay na pag-atake at sinaksak si Mujin sa lalamunan at tinapos ang organisasyon. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.